Nakarating na sila sa harap ng kamera at naghahanda ng direktor pati ng cameraman. Pero hindi pa rin mapakali si Emerald. Naguguluhan pa rin siya kung anong script ang susundin niya. Malapit na silang makatapos sa taping ng pelikula at ayaw niya magkamali dahil maantalang trabaho nilang lahat. Nakaschedule ng premiere night nila at hindi na yun pwedeng i-delay. Emerald, may problema ba? Tanong sa kanya ng assistant director. Dahil ito ang kukuha ng eksena nila ngayon. Dahil sa emergency meeting para sa upcoming event ng show nila ay hindi nakarating kagad si Director Yolan. Ang balita ay mamaya pang hapon ang dating nito, kaya ang assistant director munang nagtitake sa kanila. Tipid at alanganing ngumiti si Emerald habang nakatingin sa direktor. Hindi niya alam kung paano sabihin ditong problema tungkol sa script niya. Direk, hindi pa ba tayo mag-uumpisa? Ready na ako. May pagmamayabang na sabi ng bagong dating na aktor na si Asher. Hinablot nitong hawak niyang script at inabot kay Chamil. Pagkatapos ay kagad itong naghanda para sa eksenang kukunin nila. Ang mga cameraman ay naghahanda na rin at anumang sandaling magro-roll yun ng mga to para kunin ang kanilang eksena. Ngunit kahit na anong gawin ni Emerald hindi niya mapakalma ang sarili. This is her first time encountering something like this. If the script she just read was correct or not. Emerald, halika sandali, may sasabihin ako sa'yo. Biglang nagsalita si Chamil bago pa man makapag-umpisa ang lalaking aktor sa acting nito. Mabilis na nag-excuse si Emerald, pinayagan naman siya ng direktor. Nitong mga nakalipas na buwan ng pagtitaping nila ay naging malapit na ang loob niya sa mga crew members pati na rin sa direktor. Ganon din ang mga ito sa kanya. Dahil yon sa magandang performance niya na nagustuhan ng mga to, dagdag pa na siyang asawa ni Frederick na siyang lagi nagbibigay ng suporta sa buong crew, lalo na sa mga pagkain. Ang unang impression ng mga to sa kanya nang siniraan siya ng makeup artist ay tuluyan na nawala at napalitan ng pagiging palakaibigan. Kaya naman naging masaya na ang kanilang taping. Maliban na lang ngayon sa biglang pagdating ni Asher. Nang umalis si Emerald sa harap ng kamera, ay agad na dumilim ang mukha ni Asher. Naikuyom nitong mahigpit ang kamao habang nakatingin kay Emerald at sa PA nito. Pero dahil malayo siya ay hindi niya narinig kung anong pinag-uusapan ng dalawa. Akmang lalapitan niyang mga to para madaliin pero pinigilan siya ng assistant director at kinausap. Ngunit hindi maaring magtagumpay si Emerald dahil libido niyang nakataya dito. Samantalang sina Chamil at Emerald ay masinsinang nag-uusap sa isang sulok. Chamil, ano bang sasabihin mo? Mag-uumpisa na kami. May pagmamadali sa boses na sabi niya. Baka sa mukha ni Chamil ang pag-alala na may kasamang galit. Nang makita ni Emerald ang itsura nito ay nangunot ang kanyang noo dahil hindi niya maintindihan kung bakit madilim ang aura ng kanyang PA. Emerald, dapat mo itong malaman. May nagtamper sa script na ito. Tinaas nitong hawak na script na hawak kanina ni Emerald. Ngayon ko lang nabalitaan at mabuti na lang nasagap ko kagad. Ang balitang ito bago pa man mag-umpisang eksena mo sa lalaking yon. Itong script ay isa lamang kasinungalingan. Gawa-gawa lang dahil hindi itong totoong eksena na gagawin mo. Ang eksena na gagawin mo ay mula sa script na binasa mo kagabi at sa nakalipas na araw. Maniwala ka sa akin, Miss Emerald. Sundin mo ang original script na ibinigay sa'yo ni Direk Yolan dahil yun pa rin ang dapat na sundin. Nabigla si Emerald sa sinabi ni Chamil. Ang dating nakakunot na noo ay lalo pang nangunot saka matiim ang matang tumingin sa kanyang PA. Hindi niya ito pinagdududahan dahil ito ang taong ibinigay sa kanya ni Frederick at alam niyang mapagkakatiwalaan ito. Anong ibig mo sabihin na may tampered sa script ko? Sino naman ang gagawa nun? Wala naman akong naapakang tao sa set, hindi ba? Matigas na napailing si Chamil. Anong wala? Nakalimutan mo na ba si Monique kung akala mo'y tumigil ng babaeng sa kakaistorbo sa'yo? Ay nagkakamali ka. Ang walang hiyang gumawa ng bagong script at binigay sa Asher na yon para sirain ang eksena mo. At nabalitaan ko rin na magkasabwat ang dalawang yan para siraan ka kay Frederick. Hindi ba't malaki ang pinagbago ng script mo? Hindi ba't imbis na wala kayong kissing scene na lalaking yan ay magkakaroon na? Dahil yon ang gagamitin ni Monique para sirain ka kay Boss Frederick. Lalo pat hindi pa niya alam na may bagong aktor kang makakaeksena. Mapait na napatawa si Emerald sa narinig mula kay Chamil. Ang walang hiyang babaeng yon. Kahit kailan ay talagang gusto niya akong kalabanin. Porket hindi na pa sa kanyang main role na ito ay sisirain niya ng samahan namin ni Frederick. Nang muling bumalik si Emerald sa assistant director at sinabing handa na siya'y kagad tumango,
Ngumisi naman si Asher sa sinabi ni Emerald dahil alam nitong mag-uumpisa ng binabalak nito. Akala nito ay wala pa ring alam si Emerald sa balak nito. And Asher is destined to fail. Dahil ang ginawa ni Emerald ay sinunod niyang original na script tulad ng sinabi ni Chamil. Habang nagro-roll yung camera at ginagawa niyang eksena ay halos hindi makapaniwala si Asher. Dahil ang original script ang sinunod ni Emerald at hindi ang binigay niya dito. Kaya naman ilang beses na nagtawag ng cut ang direktor at pinagalitan din siya. Nang ilang beses hanggang sa magmukha siyang katawa-tawa sa paningin ng lahat. Inabot ng 4 na oras ang tuloy-tuloy na eksenang ginawa ni Emerald. Wala siyang pahinga pero masaya siya dahil limitado na lang ang naging pagkakamali niya. Proud na proud sa kanyang direktor dahil habang tumatagal ay lalong lumalabas ang natural na reaksyon niya sa pag-arte. Matapos ang 4 na oras ng taping, bumalik sila sa hotel dahil mamayang gabi magsisimula sila ulit. Hihintay na muna nilang dumating si Director Yolan dahil ito nang magdedirect ng iba pang eksena. Samantalang agad na ni-report ni Asher ang nangyari kay Monique. Pinasa din niya sa babae ang video na nakuha ng assistant niya. Alam na lahat na hanggat wala pang official trailer ay hindi pa tapos ang taping at bawal magpalabas ng mga eksena sa internet. Lalo na walang sabi galing sa direktor. Ngunit para kay Monique ay baliwala yun hanggat masisira niya si Emerald. Matapos i-edit ay in-upload niya ang video sa internet. Dahil sa dami ng kanyang followers sa iba't ibang platforms ay mabilis na nag-trending ang video. She was hoping that the video would ruin Emerald's reputation as a noob actress but she was wrong again. Hindi lang binatikos ang video na pinost niya kundi halos lahat ng comments ng mga taong nakapanood ng video ay pinuri si Emerald dahil sa galing nitong umarte. Kahit sarili niyang fans excited na sa magiging movie ng babae kahit pa konting clip pa lang ang napanood ng mga to. Habang nasa dressing room at nagbabrowse sa phone ay napadilim ng padilim ang mukha niya dahil sa mga nababasang good reviews. Kahit na mag-hire pa siya ng mga water armies para siraan sa Emerald ay walang nangyari. Nang gagalaiting hinawin niya lahat na nakalagay ng makeup set sa harapan niya at malakas na sumigaw. What the hell? Ano nangyayari at bakit ganito kapositibo ang reaksyon ng mga tao sa putang inang video na yon? Halos mabasag ang cellphone na itinapon niya ni Monique sa harap ng kanyang assistant. Forget the reputation. Kilala na siya sa industriya at kahit mga staff niya ay alam na kung ano ugali niya. Hindi ko alam kung paano ang huling eksena na ginawa niyo kanina ay nailabas sa internet. But this, malakas na naihampas na Direktor Yolan ang palat sa mesa sa kapinaikot ang tingin sa lahat ng staff na naroroon sa loob ng conference room ng hotel. Nang makarating to sa Palawan ay kagad sila nitong pinatawag dahil meron daw itong mahalagang sasabihin. Mula sa assistant director, actors, cameraman at iba pang staff ay wala itong pinalampas. Walang idea si Emerald kung bakit perong madilim na mukha ng direktor ay nagsasabi sa kanya na may hindi magandang nangyari habang nasa Maynila pa to. Hindi nga siya nagkakamali dahil ang video na ipinakita nito sa projector screen ay ang eksena nila kinuha kaninang umaga kasama si Asher. Nakita ni Emerald kung paano siya tignan ng direktor pati na rin ng aktor na ka-eksena niya. Pero hindi siya nagpatinag. Sa mga nakalipas na buwan, bukod sa mga natutunan niya sa set, ay hindi rin pumapalya si Frederick sa pagtuturo sa kanya. Kung noon ay hayaan niyang kapatid na ibuli siya, ngayon ay natuto na siyang harapin ang mga mapanghusgang tingin ng tao. Wala ho akong kinalaman sa video na yan. Ako man ang bida sa video, hindi ko alam kung paano at sinong kumuha. Hindi ko alam kung paano nag-leak ang video na yan sa social media. Buo at matapang na boses ni Emerald at walang halong takot na hinarap ang matalim na tingin ng direktor. Tahimik na naghintay ang lahat sa isasagot ng direktor. Ngunit gano'n na lang ang gulat ng bumandha sa kanilang mukha na makitang direktor na biglang ngumiti. It doesn't matter anymore kung sino nag-leak ng video na to. Hindi ko tinotolerate ang nangyari, tayo ko nang maulit ang nangyari nito. Mabuti na lang at may magandang naidulot ang video. It went viral in a span of a day at sasamantalahin natin to para ma-promote at makilala ang ating pelikula. This is a blessing in disguise. Hindi lang si Emerald ang nagulat pati na rin ang ibang taong naroon. Ang kaninang kinakabahan at medyo may takot na mukha ay kagad na napalitan ng tuwa. Nagpalakpakan ng lahat at naghihiyawan sa katumingin kay Emerald. Pinakita pa ng direktor sa projector screen ang mga komento ng netizens na nakapanood ng video. Marami man na nagkritiko sa pelikula kahit sa konting clip na ito.
Mas marami naman ang nagbigay ng positibong komento. Alam ko magandang kalalabasan ng ating pelikula, lalo na sa feedback ng mga tao. Kaya pagbutihan niyo pa. Pumalakpak sa Direktor Yolan sa inutusan ng staff na patayin ang projector. Okay, let's wrap this up. We are going to go to another filming location. Dahil sa balitang ito, excited ang lahat kaya maagang natapos ang filming nila ng gabing yon. Alauna na ng madaling araw nang makabalik si Emerald sa kanyang kwarto sa hotel at matapos maligo ay makapagbihis kaagad niyang tinuyo ang buhok bago natulog. Sa sobrang pagod ay hindi niya na nabuksan ang cellphone para i-check kung may ipinadalang message sa kanyang asawa. Ang susunod nilang eksena ay sa hapon nila gagawin kaya merong mahabang oras na pahinga si Emerald at balak niyang bukas na lang ng umaga kausapin ang asawa. Ngunit bigla na lang siyang naalimpungatan nang biglang makarinig ng kaluskos sa pinto. Kasunod noon na yung pagbukas ng pinto at niluwang bulto ng isang matangkad na lalaki. Nagulat si Emerald at bahagyang nawalang antok at napalitan niya ng takot. Umilis ang tahip ng kanyang dibdib dahil naalala niya si Asher. Bago matapos ang taping nila kagabi ay kakaiba ng tingin na binibigay sa kanya ng lalaki. Pinagbantaan pa siya nito na sisirain ang kanyang karera bilang artista dahil sa ginawa niyang pagpapahiya dito sa eksena nilang ginawa kanina. Akala nito dahil baguhan siya ay matatakot siya sa banta nito. Kaya't sinagot niya ito. Hindi niya akalain na papasukin siya nito sa kwarto niya. Mabilis siyang bumangon at tinakpan ng katawan gamit ang makapal na kumot dahil manipis lang ang suot niyang pantulog at wala siyang suot na bra. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Inabot niyang lampshade nang nasa tabi ng kama at binuksan ng ilaw. Ganun na lang ang pagkagulat niya nang bumahang liwanag sa paligid at nakitang asawa niya nakasandal sa nakasaradong pinto. Frederick? Puno ng pagtatakang tanong niya. Naningkit ang mga mata niya habang matamantong pinagmamasdan upang siguraduhin na si Frederick nga ito. Mahinang tawang sinagot ni Frederick saka ito dahan-dahang humakbang at lumapit sa kama. Bago yumuko tinalikan siya sa labi. Bakit gulat na gulat ka? Nakataas ang isang kilay at nanunod yung tanong nito. Umupo ito sa tabi niya sa kamarahang sinuklay ang magulo niyang buhok. Hindi gusto ni Emerald na nililihim siya sa asawa. Kahit ayaw niyang gumawa ito ng masama ay hindi pa rin niya mapigilang sabihin ditong totoo, lalo ng pagbabanta na ginawa ni Asher sa kanya. Is that so? Madilim ang mukha at mahinang tanong ni Frederick. Don't worry about it. Nandito na ako. I'm sure he won't touch you anymore. Ang balita ko someone messed up your script at may nag-leak ng eksena nyo. Do you know who it is? Emerald fell silent. Ano kayang gagawin ni Frederick kapag nalaman itong si Monique ang may pakananon? Hindi siya kagad makasagot dahil nag-alangan siya kung sasabihin dito o hindi, kung sinong may sala. Ang totoo nun ang sinabi sa kanya ni Chamil pero wala pa rin siyang ebidensya na si Monique ang nag-tampered ng script, bagamat nalaman niyang ito ang nag-upload ng video. Dahil verified account mismo nitong ginamit sa pag-upload. Hindi ako sigurado kung sino. Maya-maya sabi niya sa namamaos na boses. Si Chamil, siyang nagsabi sa akin tungkol dito. Kaya siya dapat ang tanungin mo kung kanino niya nalaman kung sino nagpalit ng script. Inuna niyang ulo sa bewang ni Frederick. Let's sleep. I am so tired. Okay, sige na, matulog ka na. Mababang boses na sagot nito. Yumuko to para halikan siya sa labi sa inilalayan siyang umunan sa unan saka tumayo. Where are you going? Hindi ka pa ba matutulog? Nagtatakang tanong niya, marahang umiling si Frederick. I slept on the plane, kaya hindi pa ako inaantok. I have something to do kaya matulog ka na muna. Hindi niya na kayang antok at marahan siyang tumango pero hindi na sumagot. Nang magising siya kinabukasan, ay isang masamang balitang agad na sumalubong sa kanya. Na-aksidente raw ang sinasakyang sasakyan ni Asher kagabi. Dingid sa kaalaman ng lahat ay palihim pala itong lumabas ng hotel at pumunta sa isang bar. 20 minuto ang layo mula sa hotel. Wala itong ibang kasama kaya itong nagmaneho ng nirentahang kotse. Sa sobrang kalasingan habang pabalik to sa hotel ay nabangga ito ng kasalubong na truck. Hindi maintindihan ni Emerald kung anong dapat na maramdaman. Kagabi ay pinagbantaan siya ni Asher at ngayong umaga na balita niya na aksidente ito. She shuddered in fear. May kinalaman kayang asawa niya sa nangyari? Miss Emerald, narinig mo na bang balita tungkol kay Asher? Itong salubong na tanong ni Chamil kay Emerald. Nang makababa siya mula sa kwarto, hindi niya na naabutan ng asawa dahil maaga tong umalis at bumalik ng Maynila. Dahil sa trabaho nito, hindi ko na maitago kay Chamil ang totoo kaya naman sinagot ko siya. Oo, pero Chamil,
Hinila ko siya upang mag-usap kami sa isang sulok kung saan walang ibang makakarinig. Sa tingin mo kaya, aksidente talagang nangyari kay Asher? Hindi ka ba naghihinala na may ibang taong involved tungkol sa aksidente niya? Nakaawang ang labi na tinignan siya ni Chamil. Tumaas ang isang kilay nito nang sumagot. Anong ibig mo sabihin, Emerald? Bakit may ibang taong involved? Sa pagkakarinig ko, lasing siya nung nagmaneho pa uwi kaya sigurado ako na aksidente nangyari sa kanya. Bakit mo naman nasabi yun? Nagkibit siya ng balikat. Hindi niya maaring sabihin kay Chamil na pinaghinalaan niya si Frederick at bakan magsumbong ito sa amo nito. Wala naman ibang ibig sabihin. It's just coincidence na aksidente siya kung kailan magkagalit kami. Alam na lahat na hindi pa naging magandang pag-uusap namin kagabi. Paano kung ibunto nila sa akin ng sisi? May pag-aalala sa boses niya at nahalata yun ni Chamil. Tinapik nitong balikat niya bilang assurance. Hindi mangyayari yon. Alam mo namang protektado ka ni Boss Frederick, hindi ba? Kung may lalabas ulit na issue tungkol sa'yo, wala kang dapat ikabahala dahil si Boss nang bahala sa'yo. Tumango si Emerald sa kainaya si Chamil na bumalik na sa set. Dahil sa nangyari kay Asher, tuluyan na itong hindi na isama sa eksena dahil ayaw nilang madelay pa ang filming para sa isang canon father. Mabuti na lang tapos ng eksena nito kay Emerald kaya walang naging conflict sa eksenang gagawin niya. Mabilis na natapos ang filming nila sa Palawan at agad din silang bumalik ng Maynila. Sa pagkakataong ito ay makakauwi na rin sa wakas si Emerald sa mansyon ng asawa. Pero pagbabalik niya sa Maynila ay nangangahulugan lang ng pagiging mas lalo niyang pagkaabala. Bukas ng gabi ay gaganapin ng press con para sa kanilang pelikula kasama na ditong executive, producers pati na rin ng presidente ng network na may hawak sa kanya. Iha, mabuti at nakabalik ka na. Kumusta naman ang filming mo? Hindi ka ba nahirapan? Sinalubong siya ni Lola Andrea ng sunod-sunod na tanong. Hindi pa man siya nakapasok sa loob ay hindi na kagad siya nito tinigilan. Halata sa boses ng matanda na sabik nitong makita at makausap siya. Mabuti naman ho, Lola Andrea. Hindi na siya makapagsalita pa dahil siya narinig niyang mahinang yabag pababa mula sa hagdan. La, pwede bang pagpahingahin niyo na muna ang asawa ko? Kakauwi niya lang po. Wika ni Frederick habang pababa ito ng hagdan. Hindi ito nakasama sa pagsundo sa kanya sa airport dahil meron daw itong importanteng meeting na pinuntahan. Speaking of airport, halos hindi makapaniwala si Emerald dahil sa dami ng taong naghihintay sa kanila, lalo na sa kanya. Nang makita siya ng mga ito ay nagkukumahog ang mga itong lumapit sa kanya. Hawak-hawak ang mga fan signs. Kung hindi pa siya tinulungan ng airport securities at bodyguards na ipinadala ni Frederick ay mahirapan siya makalabas sa airport. Pero kahit na ganon ay may munting saya sa kanyang puso dahil unti-unti na siyang nagkakaroon ng fans. Nang makababa ang asawa ay kagad dumiretso sa kanya, tinalikan siya sa labi saka umupo sa kanyang tabi. Mukhang kakauwi lang din nito dahil hindi pa ito nakakapagbihis ng damit. Are you not tired? Kung gusto mong umakyat ka na muna sa kwarto at magpahinga, I will accompany Lola. Emerald smiled softly. Nahiya naman siyang umakyat lalo na't nakikita niya sa mata ni Lola Andrea na gusto nitong makausap siya. Tumingin siya sa matanda pero bago siya makapagsalita ay naunahan na siya nito. Tama si Frederick, iha. Magpahinga ka na muna at makapaghihintay pa naman ang sasabihin ko sa'yo. Walang nagawa si Emerald dahil ang maglola nang nagtataboy sa kanya. Sige po. Tumayo siya saka hinalikan ito sa pisngi bilang paalam. Magpapahinga lang po muna ako. Mamaya po tayo magbonding pagkagising ko. Saka mo na isipin yun, iha. Importante pa rin ang kalusugan mo. Sige na. Nilingon nito si Frederick. Bakit hindi mo samahan sa itaas ang asawa mo, ha, Frederick? Sinunod ni Frederick si Lola Andrea at sinamahan siya sa itaas. Walang pahinga si Emerald dahil pagkatapos ng taping nila ay kagad na silang bumiyahe pabalik ng Maynila. Wala pa siyang tulog kaya naman pagkatapos maglinis ng katawan at magpaliti kagad na siyang humiga. Paglapat pa lang ng katawan sa kama ay kagad na siyang iginupo ng antok. Malapit ng hapunan ng magising si Emerald. Dahil sa mahabang tulog ay hindi na siya nakakain ng tanghalian. Ramdam niyang pagkalam ng sikmura kaya kagad siyang bumaba para kumain. Saka lang niya nalaman na wala si Frederick nang makausap niya si Lola Andrea. Saan ho siya nagpunta? Tukoy niya sa asawa. Nagtataka siya kung bakit hindi siya nito hinintay na magising bago umalis. Akmang tatanungin niyang matanda kung nasaan ang asawa pero biglang tumunog ang cellphone niya. It was a notification from IG. Monique's account to be exact. The notification piqued Emerald's interest so she clicked on it.
Pero gano'n na lang ang pagkagulat niya at halos mabitawan ng cellphone na makitang post na kanyang napindot. Nalaman ni Emerald na aksidente si Monique sa set, kaya nasa ospital ito ngayon. Ang hindi niya lang maintindihan bakit kasama nito sa ospital ang asawa. Sa pagkakaalam niya'y nakauwi na sa Pilipinas ang pamilya ni Monique. Dapat ay ito ang mag-aalaga sa babae. Kapag sinamahan mo ko hanggang bukas, ay sisiguraduhin ko hindi masisirang pangalan ni Emerald. May ebidensya ako na may kinalaman ka sa aksidente ni Asher Frederick. Frederick gritted his teeth when he heard Monique. Hindi niya alam kung totoong sinasabi ng babae na may hawak itong ebidensya laban sa kanya. Ayaw niyang masirang pangalan ni Emerald, lalo na't lalabas ng movie nito, kaya pumayag siya sa alok nito na samahan to sa ospital. Naaksidente ito sa taping kaya ito nasa ospital at dahil walang ibang kasama siyang tinawagan nito. Ayaw man niyang pumayag ay wala siyang magawa dahil pinagbantaan siya nito tungkol sa ebidensya nitong hawak. Ayaw niyang malaman ni Emerald na may kinalaman siya sa nangyari kay Asher dahil nangako siya sa asawa na magbabago na para dito. Mainit ang ulo niya at hindi pa niya nakakausap si Emerald. Bago ito magising pero wala siyang magawa dahil gusto niyang linisin ang gulong gustong gawin ni Monique para sa kanyang asawa. Pumayag lamang siya na samahan si Monique dahil gusto niyang makuha ang hawak nitong ebidensya. Hindi niya sinagot si Monique at umupo sa sofa malayo dito. Saka nagbasa ng mga reports na ipinadala ni Noriel sa kanyang iPad. Dahil sa pananahimik niya hindi nakatiis si Monique at mulitong nagsalita sa nagtatampong boses. What exactly is the problem between us, Frederick? Bakit ang lamig-lamig na ng pakikitungo mo sa akin? Nasaan ang pangako mong hindi mo ko iiwan at lagi mo ko poprotektahan? Nasaan ang pinapakita mo sa akin noon na pag-aalaga? Bakit binabaliwala mo na ako ngayon, ha, Frederick? Wala na ba talaga akong puwang sa puso mo?